Another day, another J. Fern's wife story. Sumaglit nga kami sa manukan dahil wala nang patuka ang mga manok na nasa cording area. Alas 6 na nga ng hapon kami nakarating sa manukan dahil gumawa ng generator si J. Fern, alas 5 na nakauwi. Buti na lang kahit pasado alas 5 na ay nakabili pa rin kami ng patuka. Nakapagpatuka na nga si Richard dito sa cording area, bukas ang umaga ay wala na siyang ipapatuka. Kaya pinilit naming makabili ng patuka ngayong hapon dahil bukas ng umaga alas 8 pa nagbubukas ang mga tindahan ng patuka, malilate na si Richard magpatuka kapag bukas pa kami nagdala ng feeds ng mga manok. Nakahapon na nga ang mga manok pagdating namin dahil alas 6 na nga iyan ng hapon. Ilang araw lang naunang i-grass cutter dito, nakapal na ulit ang damo. Natapos na rin mag-grass cutter sa range area si Richard at dahil hapon na nga wala nang manok na nasa range area ang pakalat-kalat. Nakahapon na kasi ang lahat ng manok na nasa range area dahil medyo madilim na nga. At kagaya nga ng laging ginagawa ni J. Fern, eto na naman siya at hinahawakan ang mga manok na nasa cording area. Merong sinasabi lagi sa akin si J. Fern na meron daw kaming mga manok dito sa cording area na 11 ang bagwis. Hindi ko pa nga nakikita yon kaya sabi ko kay J. Fern ay titingnan namin. Si Sota, anak ng Golden Boy Gilmore Bruden. Ayan si Sota. Ayan. Hindi masyadong halata yung itim sa paa. Ayan. Doble uno nga pala ang tawag dyan sa may mga 11 bagwis. 11. 11 ang bagwis. Kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ba't may maliit pa? 12. Ah. Lahat silang puti. Puro ano? Yung mga kapatid niyan? This yung 10 yung iba. Ah. Ito si ano yan. Itong straight comb na puti naman ay mailap daw ito dati sabi ni J. Fern pero dahil lagi niyang hinahawakan ngayon ay mabait na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itong mga puti na ito ay apat silang full brothers. Pero itong dalawa lang ang dubli uno ang bagwis. This unsing isa. Alin, yung puti? Yung isang puti? Magaganda ang mga katawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si Gis 11 pala yan. Tinanong ko si J. Fern kung ilan ang regular na balahibo ng bagwis ng manok, sabi niya 10 lang or 9. Kaya natutuwa si J. Fern nung nakita niya itong mga bagong harvest naming stag na merong mga primary feathers na 11 pieces. This unsing ata ito o this unsing ata ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si Gis 11 din. This unsing itong dalawa. Gis 11 itong dalawa. 11. Happy silang Nasa range area pa lang ang mga manok na yan ay lagi nang binabanggit sa akin ni J. Fern na mayroon nga daw mga primary feathers na 11 pieces. At kapag hinahawakan niya nga yung mga nasa cording area, lagi niyang binibilang ang mga bagwis.
Yung nambababa sa loob, alin na ang nakatali doon? Si Bulag pa rin? Ay, yung nalimlim, pinaliguan mo? Hindi pa? Pag nagpaligo, sabay na. Medyo madilim na nga, kaya hindi na rin namin tiningnan ang mga bagwis ng ibang stag. Pero sabi sa akin ni Jay Fern, madami daw sa aming mga stag na walang banding ay dubli uno din ang mga bagwis. Hapon na nga, kaya itinataob na ni Richard ang mga patukaan ng aming mga manok sa cording area. Pangit kasi yung naiinuman ng palaka or daga ang kanilang mga patukaan. Ayan, madilim na. Nailaw na ang solar. Ginabi na kami. Ay, nasa din pala yung solar doon. Madilim na nga, kaya lahat ng solar lights namin ay nakailaw na. Pumasok na ako dito sa range area, pero hindi na ako pumunta dun sa kubo para hindi maistorbo ang mga manok. Nakahapon na lahat ng mga manok. Nagpapausap pala si Ichan. Maaliwalas na nga ditong tingnan sa cording area dahil nag-grass cutter na ni Richard ang makakapal na damo sa kabilang lote. Sinigaan na rin ni Richard yung mga tuyong dahon na mga inipon niya. Madaming mga niknik na nalilipad dito sa manukan kaya laging nagpapausok si Richard kapag hapon. May mga bunga pa ditong pinya kaya lang hindi pa hinog. Mga mura pa. Yung damuhan sa tabi ng bundok ay hindi na namin pinag-grass cutter kay Richard dahil hindi naman pumupunta doon ang mga manok. Mabilis nga din kumapal ang mga talahib sa gilid ng bundok dahil laging umuulan kapag hapon. Sobrang tahimik na nga dito sa manukan kapag gabi. Mga huni na nga lang ng mga insekto ang naririnig dito. Maya-maya nga ay sumunod na din dito sa akin sa range area si Jay Fern pero hindi na rin niya inistorbo ang mga manok dahil nakahapon na nga lahat. Napapausok si Richard. Ayan, madilim na. Tahimik na mga manok. Nakahapon na lahat. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!